Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kataksilan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatamis na simula ay may itinatagong pinakmapait na wakas. Sabi nila, ang araw ng kasal ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero paano kung sa mismong araw na yon, sa mismong oras na dapat ay puno ng galak, ay matutuklasan mo ang isang lihim na dudurog sa buong pagkatao mo? Ito ang kwento ni Hiraya at ito ang simula ng kanyang pagbangon mula sa abo ng isang durog na pangarap. Ang hangin sa Hacienda de Amor ay amoy ng mga puting rosas at pangako. Para kay Hiraya Alcantara, ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang panalangin. Nakatayo sa harap ng isang malaking salamin na may disenyong antigo, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang suot niyang traje de boda, nagawa sa pinakamahal na seda at pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas, ay tila isang ulap na yumayakap sa kanyang katawan. Bawat tahi, bawat detalye, ay simbolo ng pag-ibig na inakala niyang panghabang buhay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ikakasal na siya kay Dael Montenegro, ang lalaking nagparamdam sa kanya kung paano maging isang reyna. 5 taon. 5 taon ng puro pagmamahal, pag-unawa, at masasayang alaala. Si Dael ang kanyang mundo, ang kanyang pangarap. "You look like an angel, Hira," sabi ng kanyang ina mula sa likuran, habang inaayos ang mahabang belo. "Salamat, Mama," sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. "Feeling ko po, panaginip lang ang lahat ng ito." "Hindi ito panaginip, anak. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito." Ilang minuto na lang at magsisimula na ang seremonya. Ngunit bago ang lahat, may isang bagay siyang gustong gawin. Gusto niyang masilayan si Dael kahit saglit lang. Kahit bawal daw sabi ng mga pamahiin, hindi niya mapigilan ang sarili. Ang pananabik sa kanyang puso ay umaapaw. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang bridal suite. Ang pasilyo ng hacienda ay abala sa mga wedding coordinator na nagmamadali. Ngunit walang nakapansin sa kanya. Sinundan niya ang pamilyar na tunog ng boses ni Dael patungo sa isang maliit na hardin sa gilid ng mansyon. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking haligi, handa na sanang tawagin ang pangalan nito, nang marinig niya ang isa pang boses. Isang boses na kilalang kilala niya. "Konti na lang, Dael. Konting tiis na lang," sabi ni Mariquit Romero, ang nobya ng kanyang kuya amihan. Ang babaeng ituturing na niyang kapatid. Napakunot ang noo ni Hiraya. Ano ang pinag-uusapan nila? "Alam ko, Kit. Pero nahihirapan na ako," sagot ni Dael. At sa tono ng boses nito, may naramdaman si Hiraya na kakaibang bigat. Sa tuwing tinitingnan ko siya, sa tuwing ngumingiti siya sa akin, parang sinasaksak ang konsensya ko. "Isipin mo na lang ang plano," mahinang sabi ni Mariquit. "Isipin mo ang kinabukasan na naghihintay sa atin. Ang sakripisyong ito para sa ating dalawa." Plano? Sakripisyo? Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Anong plano ang sinasabi nila? Dahan-dahan, sumilip siya mula sa gilid ng haligi. At ang kanyang nakita, iyon ang imaheng dudurog sa kanyang mundo. Nakatalikod si Dael, ngunit kitang-kita niya ang mukha ni Mariquit. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa magkabilang pisngi ni Dael. Puno ng pagsamba ang mga mata ni Mariquit. Isang uri ng pagsamba na hindi kailanman nakita ni Hiraya sa mga mata nito kapag kasama ang kanyang kuyahan. At pagkatapos, sa isang iglap na parang tumigil ang pag-ikot ng mundo, inilapit ni Dael ang kanyang mukha at hinalikan si Mariquit. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay marahas, puno ng pananabik, puno ng mga emosyong hindi dapat naroon.
Isang halik na nagsasabi ng isang lihim na matagal nang itinatago. Isang halik na sumisira sa dalawang pangako, sa dalawang puso, sa isang pangarap. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Umatras siya ng dahan-dahan, pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa tanawing iyon ng kataksilan. Ang bawat tawa na narinig niya, ang bawat matamis na salita, ang bawat yakap at halik ni Dael, lahat ay bumalik sa kanya bilang isang malaking kasinungalingan. Ang 5 taon na inakala niyang paraiso ay isa palang bilangguan ng panlilinlang. Nang makalayo, sumandal siya sa malamig na pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa kanyang pisngi, sinisira ang perpektong makeup na inabot ng oras para gawin. Tiningnan niya ang nagniningning na wedding ring sa kanyang daliri. Dati, ito ay simbolo ng pag-ibig. Ngayon, para itong isang posas na bakal, mabigat at masakit. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para siyang pinatay ng paulit-ulit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pighati, sa gitna ng nagwawasak na sakit, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang apoy na pinaghalong galit at determinasyon. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya hahayaang makita nila siyang durog. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinisira palalo ang kanyang itsura, ngunit wala na siyang pakialam. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang prinsesang naghihintay sa kanyang prinsipe ay wala na. Ang naiwan ay isang reynang inagawan ng kaharian. Sa halip na bumalik sa kanyang silid, nagsimula siyang maglakad patungo sa kabilang dulo ng mansyon. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay may layunin. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Ang silid kung saan naghahanda ang kanyang kuya, si Amihan. Itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig pa rin at kumatok ng 3 beses. Isang katok na malakas, isang katok na matatag. At ang katok na yon ay hindi katok ng isang nobyang nasasaktan. Iyon ay katok ng isang mandirigmang isinilang. Inaayos ni Amihan Han Alcantara ang kurbata ng kanyang barong Tagalog na gawa sa pinya juicy, isang mamahaling tela na nababagay sa okasyon. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mukha habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ito na ang araw ng kanyang bunsong kapatid, ang kanyang Hiraya. Parang kailan lang, karga-karga niya pa ito. Ngayon, ihahatid na niya ito sa altar. Bilang kuya, wala na siyang ibang hiling kundi ang kaligayahan nito. At nakita niya ang kaligayahang yon kay Dael. Mabait si Dael, magalang, at higit sa lahat, mahal na mahal nito si Hiraya. O iyon ang akala niya. Sa isiping iyon, sumagi rin sa kanyang isip ang sarili niyang nobya, si Marikit. Malapit na rin sila. Siguro, pagkatapos ng kasal na ito, sa susunod na taon, sila naman ang haharap sa dambana. Ang ideyang yon ay nagdulot ng init sa kanyang puso. Nasa gitna siya ng kanyang masayang pag-iisip nang may kumatok sa pinto. 3 malalakas at mariing katok. Sandali lang, sigaw niya. Inaakalang isa yon sa mga wedding coordinator. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng nangiti at masasayang iniisip ay biglang naglaho na parang bula. Nakatayo sa harap niya si Hiraya. Pero hindi ito ang Hiraya na nakita niya kanina lang. Isang masayang nobya na tila isang anghel. Ang Hiraya na nasa harap niya ngayon ay isang aparisyon ng pighati. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira ng mga luhang humalo sa pampaganda. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Ang kanyang puting bestida ay tila naging kasuotan ng isang taong nagluluksa. Hiraya, anong nangyari? Tanong ni Amihan.
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ito sa braso at marahang ipinasok sa silid, saka isinara ang pinto. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, humagulgol ito ng malakas. Isang hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong pinira-piraso. Niyakap siya ni Amihan ng mahigpit. Hinahayaan itong ilabas ang lahat ng sakit. Si Dael! Hirap na sabi ni Hiraya sa pagitan ng mga hikbi. Kuya, si Dael at si Marikit. Sa pagkarinig sa pangalan ni Marikit, kumunot ang noo ni Amihan. Isang masamang premonisyon ang biglang bumalot sa kanya. Anong tungkol sa kanila? Nanginginig na ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang usapan tungkol sa plano at sakripisyo, ang tanawin sa hardin, ang halik. Bawat salita ay parang isang patalim na tumatarak, hindi lang sa puso ni Hiraya, kundi pati na rin sa puso ni Amihan. Natapos magsalita si Hiraya at ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mga hikbi. Si Amihan ay nanatiling tahimik, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na tila isang maskara. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo na yon, isang bulkan ang sumasabog. Ang sakit para sa kanyang kapatid, ang galit para sa kanyang nobya, ang pandidirihan para sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Lahat ay naghalo-halo at naging isang purong puot. Isang init ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, umakyat sa kanyang leeg, at nagtipon sa kanyang mga kamao. Naramdaman niya ang panggigigil ng kanyang mga panga. Nasaan siya? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay mababa at delikado. Kuya, wag. Nasaan ang hayop na yon, Hiraya? Muling tanong niya, mas malakas na ngayon. Binitiwan niya ang kapatid at naglakad patungo sa pinto. Ang nasa isip niya lang ay hanapin si Dael at durugin ang pagmumukha nito. Hahanapin niya si Marikit at isusumbat dito ang lahat. Sisirain niya ang mga ito tulad ng pagsira nila sa kanyang kapatid. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura, isang kamay ang pumigil sa kanya. Nagulat siya sa higpit ng hawak ni Hiraya. Huwag, kuya, sabi ni Hiraya. Tumingala ito sa kanya. Sa kabila ng namumugto niyang mga mata, mayroong isang tigas sa kanyang tingin na ngayon lang nakita ni Amihan. Isang malamig na apoy na pumalit sa mga luha. Masyadong madali para sa kanila ang isang suntok. Masyadong mababaw na parusa ang isang iskandalo na makakalimutan din ng mga tao. Napatigil si Amihan. Tinitigan niya ang kapatid. Ang babaeng kilala niyang malambot at laging umiiwas sa gulo ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong may tapang na hinubog ng matinding sakit. Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Ayokong kansilahin ang kasal. Sagot ni Hiraya, ang bawat salita ay matatag. Itutuloy natin. Itutuloy natin ang lahat na parang walang nangyari. Nababaliw ka na ba? Hindi, kuya. Ngayon lang ako nagising. Giit ni Hiraya. Gagawin nating entablado ang kasal na ito. Isang entablado kung saan sila ang magiging bida sa sarili nilang kahihiyan. Hindi lang natin sila ipapahiya, kuya. Sisirain natin sila sa paraang hindi nila malilimutan habang buhay. Naupo silang dalawa sa gilid ng kama. Ang sakit na nararamdaman nila ay naging isang buklod na mas matibay pa sa dugo. Ang kanilang mga luha ay naging gasolina para sa isang plano ng paghihiganti. Doon, sa loob ng tahimik na silid na yon, habang ang masayang tugtugin ng kasal ay naririnig mula sa labas, binuo ng magkapatid ang kanilang plano. Isang planong kasing perpekto ng kasinungalingang ibinigay sa kanila at kasing talim ng patalim na itinarak sa kanilang mga likod. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Amihan. Ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sinong tatawagan mo? Tanong ni Hiraya. Tumingin si Amihan sa kapatid.
Isang maliit ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang technical team, mayroon lang akong ipapabagong last-minute request para sa wedding presentation mamaya. Ang bawat hakbang ni Hiraya sa pasilyo ng simbahan habang nakakapit sa braso ng kanyang kuyahan ay parang pagtahak sa isang larangan ng digmaan. Ang malambing na tugtog ng organo ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Ang mga ngiti ng mga bisita ay mga maskarang walang alam sa tunay na nangyayari. Ang makukulay na bulaklak na nakapaligid ay tila mga tahimik na saksi sa isang napipintong paghuhukom. Nang makarating sila sa dulo, inilahad ni Amihan ang kanyang kamay kay Dael. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kay Amihan ay malamig na parang yelo. Ang kay Hiraya ay isang blangkong salamin na hindi mababasa. Kinuha ni Dael ang kanyang kamay at ang pamilyar na init nito ay nagdulot ng lamig sa buong kalamnan ni Hiraya. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Humarap sila sa pari. Ang buong seremonya ay dinaan ni Hiraya sa isang ulap ng pagkamanhid. Sinusunod niya ang mga sinasabi, ginagawa ang mga dapat gawin, ngunit ang kanyang diwa ay nasa ibang lugar. Nasa hardin, pinapanood ang halik na pumatay sa kanyang puso. Dumating ang oras ng panunumpa. Unang nagsalita si Dael. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na ngayon ay alam na ni Hiraya na peke. Hiraya, ipinapangako ko sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto na mamahalin kita, aalagaan, at igagalang habang ako'y nabubuhay. Ang bawat salita ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao. Nang siya na ang magsasalita, huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Dael. Mga matang nagsinungaling sa kanya sa loob ng 5 taon. Hinayaan niyang makita ni Dael ang sakit bago niya ito tinakpan ng isang matamis, ngunit walang lamang ngiti. Dael, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Sa araw na ito, ipinapangako kong ibibigay sa iyo ang lahat ng nararapat. Ipinapangako kong hinding-hindi mo malilimutan ang araw na ito. At ipinapangako ko na mula ngayon, sisiguraduhin kong matatanggap mo ang katapatan na laan para sa iyo. Sa pandinig ng iba, iyon ay isang sumpa ng pag-ibig. Ngunit para sa kanya, iyon ay isang sumpa ng paghihiganti. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Dael, isang senyales ng pagkalito, ngunit mabilis din itong nawala. You may now kiss the bride. Nang ilapit ni Dael ang mukha nito, bahagya niyang iginalaw ang kanyang ulo, kaya't ang halik na dapat ay sa labi ay tumama lamang sa gilid ng kanyang bibig. Isang maliit na pag-iwas na siya lang at si Dael ang nakapansin. Ang reception sa Grand Ballroom ng Hacienda de Amor ay isang perpektong ilusyon ng kaligayahan. Ang mga tawanan, ang tunog ng mga nag-uumpugang kopita, ang masayang musika. Lahat ay bahagi ng isang malaking teatro. Si Hiraya at Amihan ay gumanap sa kanilang mga papel nang walang kapintasan. Nakipagnitian, nakipag-usap, nagpasalamat sa mga bisita. Mula sa kanilang presidential table, kitang-kita ni Hiraya ang bawat galaw, nina Dael at Marikit. Nakaupo si Marikit sa tabi ni Amihan, umaarteng perpektong nobya, ngunit ang mga mata nito ay laging palihim na sumusulyap kay Dael. Si Dael naman ay abot tenga ang ngiti, tila isang lalaking nanalo sa loto. Para sa kanila, tagumpay na ang lahat. Nasa kanila na ang tiwala, ang pangalan, at malapit nang mapa sa kanila ang yaman ng mga alkantara. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Amihan at kinuha ang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nakangiting bati ni Amihan. Sa ngalan ng pamilya Alcantara, maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa pinakamasayang araw ng aking kapatid, Dael. Welcome to the family. Alam kong mamahalin mo si Hiraya nang higit pa sa buhay mo.
Isang sarkastikong nangiti ang nakita ni Hiraya sa labi ng kanyang kapatid. At bilang regalo namin sa bagong kasal, patuloy ni Amihan, nais naming ibahagi sa inyo ang isang maikling video presentation na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Pero bago yon, may isang espesyal na bahagi, isang behind-the-scenes footage, kumbaga, na nagpapakita kung gaano katotoo ang pag-ibig sa gabing ito. Ibinaba ni Amihan ang mikropono, nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ni Hiraya ang pagngiti ni Dael at Marikit sa isa't isa, puno ng kasabikan. Dumilim ang ballroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa isang malaking puting screen sa entablado. Nagsimula ang video. Sa unang ilang segundo, ang mga pamilyar na larawan ni Hiraya at Dael ang lumabas. Ngunit bigla, nagbago ang imahe. Naging itim at puti ito, medyo malabo. Isang security camera footage. Ang lokasyon, ang hardin sa gilid ng mansyon, ang petsa at oras kaninang umaga lang. Isang kolektibong pagtataka ang maririnig mula sa mga bisita. Sa screen, malinaw na lumitaw ang dalawang tao, si Dael at si Marikit. Ang puso ni Hiraya ay dumagundong sa kanyang dibdib. Ito na, narinig ng buong ballroom ang kanilang pinag-uusapan sa pamamagitan ng audio na kinuha mula sa kamera, ang tungkol sa plano, ang tungkol sa sakripisyo. At pagkatapos, ang eksenang sumira sa mundo ni Hiraya ay ipinakita sa lahat. Ang mahigpit na yakap, ang marahas na halik. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video. Pagkatapos ng katahimikan, sumunod ang mga bulungan. Mga bulungang unti-unting lumakas at naging isang malaking ugong ng pagkabigla at iskandalo. Ngunit hindi pa doon natapos. Biglang nag-flash sa screen ang mga dokumento, mga bank statement, mga wire transfer, mga papeles na nagpapakita ng milyon-milyong pisong inilabas mula sa account ng Alcantara Group of Companies at inilipat sa isang offshore company na may pangalang Fuego Enterprises. Tumingin si Hiraya kina Dael at Marikit. Ang mukha ni Marikit ay namumutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Samantala, ang mukha ni Dael ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, mula sa pagkalito, sa pagkabigla, hanggang sa purong hindi maikakailang sindak. Para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Tumayo si Hiraya, kasunod niya si Amihan. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang security team ng hacienda na dati nang sinabihan ni Amihan. Pinalibutan nila si Dael. Nang akmang hahawakan na siya ng mga gwardiya, biglang kumilos si Dael. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang braso ni Hiraya. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit at masakit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga nito. Ang kanyang gwapong mukha ay nabalutan na ngayon ng isang demonyong galit. Hindi mo alam kung sino ang binangga mo, bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Hindi pa ito tapos. Lumipas ang 2 araw mula sa gabi nang tinaguri ang Hacienda de Amor scandal. Para kay Hiraya, ang 2 araw na yon ay parang 2 taon sa impyerno. Ang kanilang pangalan, ang Alcantara, na dati simbolo ng respeto at integridad, ay ngayon laman ng bawat balita, bawat social media post, bawat usapan sa coffee shop. Ang kahihiyan ay isang makapal na kumot na bumabalot sa kanilang pamilya. Ang conference room ng Alcantara Group of Companies ay naging kanilang war room. Sa labas ng building, nag-aabang ang mga mamamahayag na parang mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. We need to control the narrative, sabi ni Amihan habang minamasahe ang kanyang sentido. Nakapalibot sa malaking mesa ang kanilang legal at PR team. Pangatlong tasa na niya ito ng kape, ngunit ang pagod sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Si Hiraya ay tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Pagod na siya. Pagod na siyang magpanggap na matatag. Pagod na siyang marinig ang mga salitang damage control
at public statement. Ang tanging gusto niya ay magkulong sa kanyang silid at matulog. Umaasang paggising niya ay isa lang itong masamang panaginip. Ngunit alam niyang imposible iyon. Ang problemahan, sabi ng kanilang abogado, ay hindi lang ito simpleng PR crisis. May pagnanakaw na nangyari. Malaki ang nawala sa kumpanya. We're talking about corporate fraud. I know, mariing sagot ni amihan. Kaya kailangan natin ng tulong. Hindi sapat ang internal audit team natin. Masyadong malinis ang pagkakagawa ni Dael. Kailangan natin ng isang taong kayang makita ang hindi nakikita ng iba. Huminga ng malalim si amihan at tumingin sa kapatid. Hira, may ipapakilala ako sa'yo. Sakto namang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang executive assistant ni amihan. Kasunod ang isang lalaki. Inaasahan ni Hiraya na makita ang isang matandang accountant na may makapal na salamin. Ngunit ang lalaking pumasok ay malayo sa kanyang inaasahan. Matangkad ito, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng simpleng itim na long-sleeved shirt na nakatuck in sa kanyang slacks. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kung anong talas sa kanyang mga mata na tila kayang basahin ang nasa loob mo. Everyone, this is Sinag de Leon, pagpapakilala ni amihan. Isa siyang independent financial forensic investigator. Siya ang may hawak ng ilan sa pinakamalalaking kaso ng corporate fraud sa bansa. De Leon, my sister, Hiraya Alcantara. Tumayo si Hiraya at inilahad ang kanyang kamay. Hiraya, simpleng sabi niya. Sinag, sagot nito. Ang pagkakahawak sa kanyang kamay ay magalang ngunit matatag. Ang kanyang boses ay kalmado at direkta. I'm sorry for what your family is going through. Isang simpleng pakikiramay, ngunit sa kung anong dahilan, naramdaman ni Hiraya ang sinseridad dito. Umupo silang lahat. Ipinakita kay Sinag ang lahat ng dokumento na hawak nila. Ang video, ang mga bank statement na na-trace nila. Sa loob ng halos isang oras, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga papel na binubuklat ni Sinag at ang pagtap ng kanyang daliri sa mesa ang maririnig. Si Hiraya ay nakamasid lang, may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso. Pagkatapos ng ginawa ni Dael, mahirap nang magtiwala sa kahit sinong estranghero. Nang matapos si Sinag, isinara niya ang folder. Tumingin siya kay amihan, pagkatapos ay kay Hiraya. Inaasahan ni Hiraya na magtatanong ito tungkol sa mga numero, sa mga account, sa mga transaksyon, ngunit iba ang kanyang naging unang tanong. Miss Alcantara, sabi niya, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Higit pa sa mga numero, kumusta po kayo? Natigilan si Hiraya. Sa loob ng 2 araw, lahat ng tao ay nagtanong tungkol sa kumpanya, sa pera, sa eskandalo. Ngayon lang may nagtanong kung kumusta siya. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malaking bato na tumama sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi siya nakasagot agad. Tumikhim siya. I'm fine. We just want to get to the bottom of this. Tumango si Sinag. Tila naiintindihan ang hindi niya sinasabi. I understand. Ibinaling niya ang tingin sa mga dokumento. The way the money was siphoned off is sophisticated. Dael used multiple shell corporations, layered transactions. He's good, but he's not invisible. Kinuha niya ang isang financial statement at itinuro ang isang linya. Ang internal audit team ninyo, tiningnan nila ang malalaking withdrawals. Pero napansin niyo ba ito? Itinuro niya ang isang item na may label na Miscellaneous Operational Expenses. For the last 6 months, this account has increased by 0.5% every month. It's a small amount, almost negligible, but it's consistent. It's a pattern. Para siyang langgam na unti-unting nagnanakaw ng asukal. Hindi mo mapapansin hanggat hindi mo tinitimbang ang buong asukalan. Nagkatinginan si amihan at ang kanilang abogado. Walang sino man sa kanila ang nakapansin doon. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Hiraya ang isang sinag ng pag-asa. Ang lalaking ito ay magaling. Totoong magaling. "Let me take this," sabi ni Sinag habang inililigpit ang ilang kopya ng dokumento. "I need to run them through my system. I'll trace where every single centavo went." Gabi na nang matapos ang kanilang pagpupulong. Habang nag-aayos na sila para umuwi, biglang tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang unknown number. Nang sagutin niya, ang boses ni Sinag ang kanyang narinig. "Miss Alcantara," sabi nito sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkaapurahan. "I found something. I traced the small transactions. Lahat sila, kasama ang malalaking halaga na ninakaw ni Dael, ay pumasok sa iisang parent company. Isang holding firm na nakarehistro sa Cayman Islands." Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong pangalan ng kumpanya? Narinig niya ang pag-type sa keyboard bago sumagot si Sinag. Ang kanyang sagot ay isang salita na magiging susi sa isang mas malaki at mas madilim na misteryo. Ang pangalan ng kumpanya, sabi ni Sinag, ay Fuego Enterprises. Sa tabi ni Hiraya, narinig ni Amihan ang pangalan. Bigla itong napahinto, nanigas. Namutla ang kanyang muka na parang nakakita ng multo. "Fuego!" Bulong ni Amihan, hindi kay Hiraya o kay Sinag, kundi sa hangin. "Saan ko narinig ang pangalang yan?" Fuego. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na opisina ni Amihan na parang isang malayong kulog. Fuego, apoy. Isang pangalan na nagdala ng biglaang lamig sa hangin, isang anino na biglang bumalot sa kanilang dalawa. "Kuya, ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Hiraya habang pinagmamasdan ng kapatid na tila natulo sa kinatatayuan. Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila may isang lumang pelikulang nagpiplay sa kanyang isipan. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng Ciudad de Esperanza sa ibaba. Ngunit ang kanyang nakikita ay isang imahe mula sa malalim na baul ng kanyang alaala. "Hindi ko matandaan kung saan," bulong niya, mas para sa sarili kaysa kay Hiraya. "Pero ang pangalang yan, may dalang bigat, may dalang dilim." Biglang hinarap ni Amihan si Hiraya, ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. "Uwi na tayo." Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga Alcantara ay tahimik at mabigat. Si Hiraya ay hindi na nagtanong pa. Nakikita niya sa mukha ng kapatid ang isang seryosong pag-iisip. Alam niyang ang pangalang Fuego ay hindi lang isang pangalan ng kumpanya. Ito ay isang multo mula sa kanilang nakaraan. Pagdating sa bahay, hindi sila dumiretso sa kanilang mga silid. Sa halip, nagkatinginan lang sila at sabay na naglakad patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Isang pinto na bihira nilang buksan. Ang lumang library at home office ng kanilang yumaong ama. Pagbukas ni Amihan ng pinto, isang amoy ng lumang papel, katad, at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ang silid ay madilim, maliban sa sinag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana. Ang lahat ay nasa ayos, na tila naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari nito. Ang malaking mahogany desk, ang mga leather-bound na libro sa estante, ang mga litrato ng kanilang pamilya noong mga bata pa sila. Binuksan ni Hiraya ang ilaw. Ang kanilang mga anino ay humaba sa sahig na gawa sa kahoy. "Anong hinahanap natin, kuya?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ni Amihan. Pero pakiramdam ko nandito ang sagot. Nagsimula silang maghalongkat. Si Hiraya sa mga filing cabinet, si Amihan sa mga drawer ng mesa. Ang kanilang hinahanap ay hindi malinaw. Isang pangalan, isang dokumento, isang kahit anong bagay na mag-uugnay sa pangalang Fuego sa kanilang pamilya. Lumipas ang halos isang oras. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng mga papel. Sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang business proposal, may nakitang isang itim
Leather-bound na journal si Hiraya. Pagbukas niya, ang sulat kamay ng kanilang ama ang kanyang nakita. "Kuya, tingnan mo to," tawag niya. Lumapit si amihan. Sabay nilang binuklat ang mga pahina. Ito ay personal na talaarawan ng kanilang ama na isinulat nito 25 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan namatay ang kanilang lolo, ang nagtatag ng Alcantara Group. Ang mga unang pahina ay puno ng mga plano para sa kumpanya. Ngunit habang lumalayo, ang tono ng pagsusulat ay nagbago. Naging mas madilim, puno ng galit at pighati. At doon, sa isang entry na may petsang 1 linggo pagkatapos ng libing ng kanilang lolo, nakita nila ang pangalan, Don Valeriano del Fuego. Siya, mahinang sabi ni amihan, tila isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Naalala ko na, si Don Valeriano, ang mortal na kaaway ni lolo. Ipinagpatuloy nila ang pagbabasa. Ikinuwento ng kanilang ama sa journal ang tungkol sa isang mapait na business rivalry. Si Valeriano del Fuego ay isang kasosyo ng kanilang lolo na naging sakim. Nagtangka itong manlamang, ngunit nabuking ito ng kanilang lolo at tinanggal sa kumpanya. Simula noon, isinumpa ni Valeriano na babawi siya. Nasisirain niya ang mga Alcantara at aagawin ang lahat nang mayroon sila. Sa isipan ni amihan, isang alaala mula sa pagkabata ang biglang lumitaw. Isang gabi, mga 7 taong gulang pa lang siya noon. Nagising siya dahil sa malakas na sigawan mula sa library. Sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita ang kanyang ama at lolo na nagtatalo. At kasama nila ang isang lalaking hindi niya kilala na may matalim na tingin at aroganteng tindig. Iyon pala, si Valeriano. Ang pagkamatay ni lolo, basag ni Hiraya sa katahimikan, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakalagay sa death certificate, atake sa puso. Nahulog daw sa hagdanan. Pero hindi yun ang nakasulat dito, sabi ni amihan habang itinuturo ang isang talata sa journal. Binasa ito ni Hiraya ng malakas. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Papa. Valeriano was there. Nakita ko siya. Nagtalo sila. Tinulak niya si Papa. Pinatay niya ang aking ama at wala akong magawa. Wala akong ebidensya. Isang nakabibinging katotohanan ang bumagsak sa kanila. Ang kanilang lolo ay hindi namatay sa aksidente. Pinatay ito at hindi pa doon natatapos. Sa mga sumunod na pahina, isinulat ng kanilang ama kung paano siya siniraan ni Valeriano. Gumamit ito ng mga peking dokumento para palabasin na ang kanilang ama ang nandaraya sa kumpanya. Dahil sa iskandalo, napilitan ng kanilang ama na mag-resign bilang CEO para protektahan ang pangalan ng pamilya. At nabuhay ito sa anino ng kahihiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya pala, bulong ni Hiraya, habang pinupunasan ng isang luhang pumatak sa lumang papel. Kaya pala laging malungkot si Papa. Dinala niya ang bigat na ito ng mag-isa. This isn't just about fraud, Hira, sabi ni amihan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. This is a vendetta, isang paghihiganti na 25 taon ng plinano. Si Dael, si Marikit, mga tauhan lang sila, mga pyesa sa isang chessboard na mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. Ang kataksilan na naramdaman nila sa araw ng kasal ay mas lumalim pa. Hindi lang ito tungkol sa nasirang pag-ibig o ninakaw na pera. Ito ay tungkol sa isang kasaysayan ng puot, dugo, at kasinungalingan. Ang kalaban nila ay hindi lang isang mapanlinlang na kasintahan. Ito ay isang demonyo mula sa nakaraan na nagbalik para kunin ang lahat. Binalikan ni amihan ang huling pahina ng journal. May isang huling entry na isinulat ng kanilang ama ilang araw bago ito mamatay dahil sa sakit sa puso. Isang pusong matagal nang wasak. Ang sulat ay nanginginig na, ngunit ang mensahe ay malinaw. Valeriano took everything.
He didn't just kill my father, he killed my soul. There was a witness, but he's long gone. He vanished. Pinatahimik siya ni Valeriano. Ang pagkatuklas sa madilim na lihim ng kanilang pamilya ay parang isang malakas na bagyo. Ngunit hindi pa man sila nakakabangon mula sa hagupit nito, ang kalaban ay nagsimula nang magpakawala ng sarili niyang unos. Hindi na naglalaro sa anino si Don Valeriano del Fuego. Lumabas na siya para sa kanyang huling atake. Ang unang dagok ay tumama sa media. Biglang naglabasan ang mga artikulo at blind items na nagpapahiwatig na ang buong wedding scandal ay isang malaking palabas lamang, isang gawa-gawa ng mga Alcantara para pagtakpan ang nalalapit na pagkalugi ng kanilang kumpanya. Lumabas ang mga peking source na nagsasabing matagal nang may problema ang AGC at ginamit lang daw ang drama para makuha ang simpatya ng publiko at mga investor. Masakit, ngunit ang sumunod na atake, ang personal, na dumurog sa kanila. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, sina Hiraya at Amihan, napatigil sila nang makita ang balita sa telebisyon. Isang eksklusibong panayam. At ang nasa hot seat, umiiyak at mukhang kaawa-awa, ay si Marikit Romero. Hindi ko po alam ang tungkol sa pera, sabi ni Marikit sa TV host. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng luha. Ang alam ko lang, mahal ko si Amihan. Pero niloko niya nga ako. Ginawa niya akong panakip butas. Nagpatuloy siya sa pag-arte. Ikinuwento niya ang isang kasinungalingan kung saan si Amihan daw ay may ibang babae. At nang malaman niya ito, tinakot daw siya ni Amihan at ni Hiraya. Pinalabas niya na ang video sa kasal ay edited at gawa-gawa lang para siraan siya at si Dael na inilarawan niyang isa lamang mabuting kaibigan na dumadamay sa kanya. Pinagbantaan nila ang buhay ko, hagulgol ni Marikit. Natatakot po ako para sa kaligtasan ko. Sa isang iglap, ang simpati ayan ng publiko na nakuha nila ay nahati. Marami ang naniwala sa pag-arte ng babaeng ahas. Hindi ko na kaya to, sabi ni Hiraya. Pinapatay ang telebisyon. Ang makita ang mukha ni Marikit, ang babaeng tinuring niyang kapatid na ngayon ay walang kahihiyang nagsisinungaling sa buong mundo, ay parang lason na kumakalat sa kanyang ugat. Kinabukasan, may isang charity ball na kailangan nilang daluhan, isang event na matagal nang nakaschedule at hindi nila pwedeng iatras dahil ang Alcantara Foundation ang isa sa mga major sponsor. Para kay Hiraya, ang humarap sa alta sosyedad sa panahong ito ay parang paglalakad sa apoy. At tama nga siya. Pagpasok pa lang nila sa ballroom, naramdaman agad niya ang pagbabago. Ang mga dating kaibigan ng kanilang ina na laging bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang mga business associate na dati nakikipagkamay sa kanila ay nagbubulungan habang sila'y dumadaan. Naramdaman ni Hiraya ang bawat mapanghusgang tingin, ang bawat peking ngiti. Hayaan mo sila, Hira, bulong ni Amihan. Ngunit kahit ang kapatid niya ay hindi maitago ang panggigigil sa kanyang mga mata. Nang hindi na niya matiis ang bigat ng atmosfera, lumabas muna si Hiraya sa may garden para makalanghap ng sariwang hangin. Sumunod sa kanya si Amihan, ngunit bago pa man sila makapag-usap, isang boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Magandang gabi, mga Alcantara. Napalingon sila. Nakatayo sa ilalim ng isang arko ng mga bulaklak si Don Valeriano del Fuego. Matanda na ito, marahil na sa mga 70 na, ngunit ang tindig ay matikas pa rin. Nakasuot ito ng mamahaling suit at may hawak na tungkod na may silver na ulo ng ahas, ngunit ang pinakanakapangingilabot ay ang kanyang mga mata. Malamig, mapanuri, at puno ng tagumpay. Don Valeriano, mariing sabi ni Amihan, habang inilalagay ang sarili sa harap ni Hiraya na tila isang panangga. Amihan Alcantara, malaki ka na.
Ang huli kong pagkikita sa'yo ay paslit ka pa lamang, sabi ni Valeriano. Isang mapanuyang nanangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sayang, ang iyong ama at lolo ay parehong magagaling na negosyante, pero mahina sila, masyadong malinis. Sa mundong ito, ang mga malinis ay laging natatapakan. Anong kailangan mo? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Tumingin si Valeriano sa kanya na parang sinusuri ang isang insekto. Hiraya, ang ganda mong bata. Sayang at napunta ka sa maling pamilya. Pero narito lang ako para magbigay ng isang payo. Lumapit siya ng isang hakbang. Ibenta niyo na sa akin ang kumpanya habang may halaga pa ito. Dahil sa mga susunod na araw, sisiguraduhin kong magiging abo na lang ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ninyo. It's a generous offer. Take it. Or be destroyed. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod ito at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan silang dalawa na nanginginig sa galit. Ang pagbabanta ay malinaw. Ito na ang deklarasyon ng giyera. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Ang mga salita ni Valeriano, ang pag-arte ni Marikit, ang mga mapanghusgang tingin, lahat ay bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Sinag. Hiraya. Sagot sa kabilang linya, medyo nagulat. Gabi na, ayos ka lang? Ang pagkarinig lang sa kalmadong boses nito ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Sinag ang tanging taong hindi parte ng kanilang magulong mundo. Hindi. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay bahagyang basag. Hindi ako ayos. Ikinuwento niya ang lahat. Ang nangyari sa charity ball, ang pagharap sa kanila ni Valeriano. Nakinig lang si Sinag. Hindi siya pinutol. Nang matapos si Hiraya, ilang segundong katahimikan ang namayani. Gusto mo bang magkape? Biglang tanong ni Sinag. Alam ko ang isang lugar na bukas pa. Tahimik doon. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong coffee shop. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya na pwede siyang huminga. Kinuwento ni Sinag ang tungkol sa kanyang sariling buhay, kung paano siya lumaki sa hirap at kung paano niya ginamit ang talino para iangat ang sarili. Ang kanilang pag-uusap ay lumalim mula sa kaso hanggang sa mga pangarap at kabiguan. Sa tabi ni Sinag, hindi siya si Hiraya Alcantara, ang heredera ng isang naghihingalong imperyo. Siya lang si Hiraya, isang babaeng nasaktan na sinusubukang bumangon. Nang ihatid siya ni Sinag sa tapat ng kanilang gate, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang tunay na ngiti ang una sa loob ng maraming araw. Salamat, Sinag, sabi niya, para sa kape at sa pakikinig. Walang anuman, sagot ni Sinag. Laban lang, nandito ako. Papasok na sana si Hiraya sa gate nang biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Naging seryoso, puno ng pagkabigla. Sige, i-email mo sa akin ngayon din, sabi ni Sinag bago ibaba ang tawag. May problema ba? Tanong ni Hiraya. Tumingin sa kanya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Hiraya. Yung contact ko sa National Statistics Office, tumawag. May nahanap siyang kakaiba sa records, Hiraya. Huminto siya sandali, na tila nag-aalangang sabihin ang susunod. Ano yon, Sinag? Si Marikit. Hindi Romero ang tunay niyang apelyido. I found a copy of her original birth certificate. Isang pangalan lang ng magulang ang nakalagay. Ang ama. Huminga ng malalim si Sinag bago sabihin ang pangalang babago sa lahat. Ang nakarehistrong ama niya ay si Valeriano del Fuego. Ang mga salita ni Sinag ay parang isang kidlat na tumama sa kinatatayuan ni Amihan. Parang nabingi siya.
Ang buong paligid ay umikot. Ang pangalan ni Valeriano del Fuego na idinugtong sa pangalan ni Marikit ay isang katotohanang napakasaklap, isang kombinasyong napaka-imposible, ngunit sa isang iglap, lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Si Marikit, anak ni Valeriano. Ang katotohanan yon ay isang matalim na balaraw na direktang tumusok sa puso ni Amihan. Iniikot-ikot ito hanggang sa wala nang matirang buo. Hindi, hindi totoo yan. Unang reaksyon niya, nanginginig ang boses. Isang desperadong pagtanggi. Han, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng pighati para sa kapatid. Ipinakita niya ang kopya ng birth certificate na ipinadala ni Sinag sa kanyang telepono. Itim sa puti. Malinaw pa sa sikat ng araw, Marikit Santana del Fuego. Father, Valeriano del Fuego. Napaurong si Amihan. Ang lahat ng alaala niya, kasama si Marikit ay bumalik sa kanya na parang isang panaginip na naging bangungot. Ang kanilang unang pagkikita sa isang art exhibit. Ang matatamis ng ngiti nito, ang mga pangako, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya minahal ni Marikit. Mula't simula, isa lang siyang kasangkapan. Isang tangang tupa na dinala sa katayan. Ginamit siya para makapasok sa buhay nila, sa pamilya nila, sa kumpanya nila. Ang pag-ibig na inakala niyang tunay ay bahagi lang pala ng isang demonyong plano ng paghihiganti. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag. Galit kay Marikit sa kanyang pagkukunwari. At ang pinakamatinding galit para kay Valeriano del Fuego. Sinuntok niya ang pader ng kanyang opisina, hindi iniinda ang sakit. Hayop sila, sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Hayop silang lahat. Ang balitang ito, ang nagsilbing mitya para sa huling pag-atake ni Valeriano. Tila alam niyang nabuking na ang kanyang alas, kaya inilabas na niya ang kanyang pinakamatinding baraha. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pagpasok pa lang nina Amihan at Hiraya sa boardroom, naramdaman na nila ang bigat sa hangin. Ang mga miyembro ng board, mga taong matagal nang nagsilbi sa kanilang pamilya, mga kaibigan ng kanilang ama, ay hindi makatingin sa kanila ng diretso. Sa gitna ng mesa, nakaupo ang abogado ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. At sa tabi nito, nakakalat ang isang bagong set ng mga dokumento. Amihan, simula ng abogado, ang kanyang boses ay formal at malamig. Mayroon kaming natanggap na ebidensya. Isang sworn statement mula sa isang whistleblower kasama ang mga dokumentong ito na nagpapatunay na ikaw ay sangkot sa insider trading. Ipinakita sa screen ang mga email at bank records. Lahat ay peke. Ngunit sa unang tingin ay mukhang kapani-paniwala. Pinalabas sa mga dokumento na ginamit ni Amihan ang kanyang posisyon bilang CEO para maglabas ng impormasyon sa isang pekeng kumpanya para sa sariling kapakinabangan, isang krimen na may parusang habambuhay na pagkakakulong. This is absurd! Gawa-gawa lang to! Sigaw ni Amihan. Tumatayo. Maaring ganoon nga, sabi ng isa sa mga board member, si Mr. Jimenez, isang matandang lalaki na kasing edad ng kanilang ama. Ngunit Amihan, sa gitna ng iskandalong kinakaharap ng kumpanya, hindi natin kayang isugal ang tiwala ng mga shareholder. The evidence is compelling, whether it's fabricated or not. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. The board has voted. Sabi ng abogado, iniiwasan ng kanilang mga mata. Effective immediately, Amihan Alcantara is suspended indefinitely as President and CEO of the Alcantara Group of Companies, pending a full investigation. Gumuho ang mundo ni Amihan.
Ang kumpanyang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama, ang legasiya ng kanilang lolo, ay inagaw mula sa kanya ng mga taong dapat sana'y poprotekta dito. Tiningnan niya ang bawat muka sa paligid ng mesa. Nakita niya ang takot, ang pag-aalinlangan, ang paghuhugas kamay. Ipinagkanulo sila. Si Valeriano ay hindi lang isang kaaway na nasa labas. May mga ahas na pala siyang inalagaan sa loob mismo ng kanilang bakuran. Lumabas sila ng boardroom na parang mga talunang sundalo. Ang mga bulungan ng mga empleyado sa pasilyo ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanilang tainga. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa noong araw ng kasal. Dumiretso si Amihan sa kanyang opisina. Ang opisinang minana niya sa kanyang ama. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala. Dito siya unang natutong magbasa ng financial reports. Dito niya unang narinig ang mga pangarap ng kanyang lolo. Ngayon, para na lang itong isang hawla. Umupo siya sa kanyang swivel chair, tinitingnan ang pangalan sa plaque sa kanyang mesa. Amihan S. Alcantara, President and CEO. Sa isang iglap, lahat ng yon ay nawala. Pag-ibig, reputasyon, posisyon, lahat ay inagaw sa kanila. Pumasok si Hiraya sa opisina at nakita ang kapatid na nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, nakita niya si Amihan Alcantara, ang kanyang matatag at hindi matinag na kuya na umiiyak. Hindi ito iyak ng pighati. Ito ay iyak ng isang taong naubusan na ng lakas. Iyak ng sukdulang pagkatalo. Lumapit si Hiraya at niyakap ang kapatid. Sa sandaling iyon, nagpalit sila ng papel. Siya na ngayon ang matatag. Siya na ang magiging lakas. Hindi pa tayo tapos, kuya. Bulong niya. Hindi pa. Hanggat humihinga tayong dalawa, hindi pa tayo tapos. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, habang ang anino ni Don Valeriano ay tila lumamon na sa lahat ng kanilang pag-aari. Isang sinag ng liwanag ang biglang sumilip. Tumunog ang telepono ni Hiraya. Ang kanilang abogado pala. Hiraya, may mabuti akong balita. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pag-asa. Yung private investigator na kinuha natin, may nahanap siya. Na-trace niya ang kinaroroonan ng dating chief accountant ng lolo ninyo. Yung nawawalang saksi. Biglang napaangat ng ulo si Amihan. Ang mga luha sa kanyang mata ay napalitan ng isang bagong kislap. Nahanap na natin siya, Hiraya. Patuloy ng abogado. Alam na natin kung saan siya nagtatago. Ang biyahe ay tumagal ng halos 4 na oras. Iniwan nila ang magulo at maingay na Ciudad de Esperanza at tinahak ang daan patungo sa isang tahimik na probinsya sa timog. Sa bawat kilometrong nilalayo nila, tila nababawasan ang bigat na nakadagan sa dibdib ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng kahit kaunting kapayapaan. Katabi niya sa driver's seat si Sinag. Tahimik lang itong nagmamaneho, ngunit ang presensya nito ay sapat na para maramdaman ni Hiraya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi nila pinag-usapan ang kaso. Sa halip, ang mga tanawin sa labas ang kanilang naging libangan. Ang luntiang mga bukirin, ang mga naglalakihang puno ng akasya sa gilid ng daan, ang mga batang naghahabulan. Para tayong tumatakas, mahinang sabi ni Hiraya habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi tayo tumatakas, sagot ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa daan. Naghahanap tayo ng daan pabalik. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Hiraya. Tama si Sinag. Hindi ito pagtakas. Ito ay isang misyon. Isang misyon para bawin ang lahat ng nawala sa kanila. Narating nila ang isang maliit at tahimik na bayan. Ang address na ibinigay sa kanila ay nagturo sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento na napapalibutan ng mga halaman. Simple, payapa. Ang perpektong lugar
para sa isang taong gustong magtago mula sa mundo. Nag-aalangan silang kumatok. Paano kung hindi sila harapin? Paano kung itaboy sila? Isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Payat ito, kuba na ang likod, at ang kanyang buhok ay kulay pilak na. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at takot. Nang makita sila, ang una niyang reaksyon ay pagsarhan sila ng pinto. "Wala kayong mapapala sa akin. Umalis na kayo," sabi nito, nanginginig ang boses. "Mang Mateo?" tanong ni Hiraya. Isinisingit ang kanyang paa sa siwang ng pinto para hindi ito maisara. "Ako po si Hiraya Alcantara. Anak po ako ni Ricardo Alcantara. Apo po ako ni Don Andres." Sa pagkarinig sa pangalan ng kanyang lolo, natigilan ang matanda. Dahan-dahan itong binuksan muli ang pinto. Tinititigan si Hiraya mula ulo hanggang paa. "Kamukhang kamukha mo ang lola mo," bulong nito. Pinapasok sila ni Mang Mateo sa maliit nitong sala. Naupo sila sa mga upuang yari sa yantok. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. 25 taon, simula ni Mang Mateo. 25 taon akong nanahimik. 25 taon akong nagtago. Huwag niyo nang guluhin ang buhay ko. Mang Mateo, kailangan po namin ang tulong ninyo. Pakiusap ni Hiraya. Alam po namin ang nangyari. Alam naming nasaksihan ninyo ang lahat. Wala akong nakita. Wala akong alam. Mabilis na tanggi ng matanda. Umiiwas ng tingin. Aksidente ang nangyari sa amo ko. Yun ang sabi ng pulis. Pero hindi po yun ang totoo. Di ba? Giit ni Hiraya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Ang takot na yon ang nagpatunay na nasa tama silang landas. Kinuha ni Hiraya ang kanyang wallet at inilabas ang isang luma at medyo kupas ng litrato. Isang litrato niya noong bata pa siya. Kasama ang kanyang nakangiting lolo, inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Mang Mateo. "Siya po ito," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ang lolo ko. Ang amo ninyo na pinagsilbihan ninyo ng tapat sa loob ng 30 taon. Isang mabuting tao na pinatay at dinungisan ang pangalan. Ang pamilya po namin, sinisira na kami ni Valeriano del Fuego. Kung hindi po kayo magsasalita, tuluyan na niyang makukuha ang lahat." Napatingin si Mang Mateo sa litrato. Hinawakan niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Don Andres Alcantara. Unti-unti, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pighati. At pagkatapos ng isang lumang apoy ng katapatan, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, Don Andres," hagulgol niya. "Patawarin mo ako sa aking kaduwagan." Tumingin siya kay Hiraya. "Totoo," pag-amin niya. "Nandoon ako. Nag-overtime ako sa opisina ng gabing iyon. Narinig ko silang nagtatalo sa may hagdanan. Si Don Andres at si Valeriano. Tungkol sa pera. Tungkol sa pandaraya ni Valeriano." Huminga siya ng malalim na tila binabalikan ng isang bangungot. Nagalit si Don Andres. Sinabi niyang ipapakulong niya si Valeriano. Biglang tinulak ni Valeriano ang lolo mo. Isang malakas na tulak. Nakita ko kung paano siya nahulog. Ang tunog. Hinding-hindi ko malilimutan ang tunog na yon. Napatakip ng bibig si Hiraya. Kahit alam na niya, iba pa rin pala kapag narinig mo na mula sa isang saksi. "Pinuntahan ako ni Valeriano kinabukasan," patuloy ni Mang Mateo. "Pinagbantaan niya ang pamilya ko, ang mga anak ko. Sabi niya, papatayin niya kami isa-isa kapag nagsalita ako. Kaya tumakas ako. Nagtago kami. Pinalitan namin ang aming pangalan. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik. Mang Mateo, kailangan po namin ng testimonya ninyo," sabi ni Sinag sa unang pagkakataon. Umiling si Mang Mateo. "Kahit magsalita ako, salita ko lang laban sa salita niya. Mayaman siya.
Makapangyarihan. Pero meron po kayong higit pa sa salita. Hindi po ba? Tanong ni Hiraya. Naaalala ang reputasyon ni Mang Mateo bilang isang metikulosong accountant. Napatingin sa kanya si Mang Mateo. Nagulat. Ngumiti siya ng mapait. Matagal ko nang itinago. Akala ko, dadalhin ko na ito sa aking hukay. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang aparador. May kinuha siyang isang maliit na susi mula sa kanyang leeg at binuksan ang isang nakatagong kompartimento sa ilalim. Mula doon, inilabas niya ang isang maliit, makapal at itim na ledger. Bago pa man ang lahat ng gulo, paliwanag niya habang inilalapag ang ledger sa mesa. May hinala na ako sa mga transaksyon ni Valeriano. Kaya gumawa ako ng sarili kong kopya. Isinulat ko lahat, bawat iligal na paglilipat ng pera, bawat pekeng kumpanya, nandito lahat, ang ebidensya ng kanyang pandaraya. Binuksan ito ni Hiraya. Ang mga pahina ay puno ng mga numero at sulat kamay. Ito na ang sandatang kailangan nila. Hindi lang para sa pagnanakaw ni Dael, kundi para sa krimen na nagsimula ng lahat 25 taon na ang nakalipas. Nagpaalam sila kay Mang Mateo, dala ang pangakong poprotektahan nila ito at ang ledger na magiging susi sa kanilang pagbangon. Habang nagmamaneho sila pabalik sa syudad, ang pakiramdam sa loob ng sasakyan ay magaan at puno ng pag-asa. Sa wakas, hawak na nila ang panalo. Nasa kalagitnaan na sila ng highway, palubog na ang araw nang mapansin ni Hiraya ang isang itim na SUV sa kanilang rearview mirror. Kanina pa ito nasa likuran nila. Hindi nag-overtake, laging kapareho ng kanilang bilis. Sinag, sabi niya. Nararamdaman ang pagbalik ng kaba sa kanyang dibdib. Tingnan mo yung sasakyan sa likod. Tumingin si Sinag sa salamin, kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niyang bumagal. Bumagal din ang SUV. Sinubukan niyang bumilis. Bumilis din ito. Walang plaka, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at alerto. Biglang bumilis ang takbo ng itim na SUV. Lumipat ito sa kabilang linya at ngayon ay nasa gilid na nila. Mula sa bintana, nakita nila ang dalawang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Humawak ka ng mahigpit, Hiraya, mariing sabi ni Sinag habang biglang iniliko ang manibela at tinapakan ang silinyador. Nagsimula ang isang mapanganib na habulan sa gitna ng abalang highway. Ang kalmadong pagmamaneho ni Sinag kanina ay biglang naging isang eksena mula sa isang action movie. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng simpatiya, ay ngayoy matalas at nakapokus. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sigurado sa manibela. Iniiwasan ang mga iba pang sasakyan habang pilit na iniiwan ang humahabol na itim na SUV. Diyos ko, Sinag, hiyaw ni Hiraya habang mahigpit na nakakapit sa kanyang upuan. Ang ugong ng makina at ang sunod-sunod na busina mula sa ibang mga motorista ay lumikha ng isang nakabibinging ingay. Alam nila, sabi ni Sinag sa pagitan ng mabilis na paghinga. Alam nilang nakuha natin ang ledger. Sinubukan ng SUV na gitgitin sila. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang sasakyan nang magtama ang gilid nito sa kanilang pinto. Napasigaw si Hiraya. Nakita niya ang mukha ng isa sa mga lalaki. Malamig, walang awa. Malinaw ang kanilang intensyon. Kunin ang ledger kahit anong mangyari. Hindi sila pwedeng tumigil. Hindi sila pwedeng mahuli. Ang ledger na mahigpit na hawak ni Hiraya ay hindi lang isang libro ng mga numero. Ito ang buhay ng kanilang pamilya, ang hustisya para sa kanilang lolo. Sa isang matapang na desisyon, biglang inikot ni Sinag ang manibela patungo sa isang masikip na exit ramp, isang daan na papunta sa mga lumang kalye ng syudad. Nagulat ang mga humahabol sa kanila, bahagyang naiwan. Mas madali silang masusundan kung nasa highway tayo, paliwanag ni Sinag. Dito, sa mga eskinita, may laban tayo. Ang habulan ay nagpatuloy sa masisikip at palikulikong mga kalye. Bawat liko,
Bawat preno ay nagpapakaba kay Hiraya. Ngunit sa gitna ng takot, may isang damdamin na nanaig, tiwala. Isang buong pusong pagtitiwala kay Sinag. Ang lalaking ito ay hindi lang matalino, matapang din ito at handang isugal ang sarili para sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, sa isang huling matalinong maniobra, ipinasok ni Sinag ang sasakyan sa isang madilim at makitid na eskinita sa pagitan ng dalawang gusali at pinatay ang makina. Nagtago sila sa dilim. Ilang segundo lang, narinig nila ang rumaragasang tunog ng SUV na lumagpas sa kanilang pinagtataguan. Nakahinga sila ng maluwag. Nanatili sila sa dilim, pinapakiramdaman ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Sa tingin ko, nawala na natin sila, bulong ni Hiraya. Tumingin si Sinag sa kanya. Kahit sa dilim, nakita ni Hiraya ang pag-aalala sa mga mata nito. Ayos ka lang ba? Hindi ka nasaktan? Umiling si Hiraya. Ayos lang ako. Salamat sa'yo. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita. Sa gitna ng panganib, isang kakaibang koneksyon ang nabuo. Higit pa sa kliyente at investigator, higit pa sa magkaibigan. Nang sigurado ng ligtas, maingat na pinaandar ni Sinag ang sasakyan at dumaan sa ibang ruta pabalik sa opisina ng AGC. Hindi sila umuwi. Masyadong delikado. Pagdating nila, naghihintay na si Amihan. Hindi mapakali. Nang makita silang ligtas, lalo na si Hiraya, isang malaking ginhawa ang mababasa sa kanyang mukha. Anong nangyari? Ikinuwento nila ang lahat. Ang pag-amin ni Mang Mateo, ang ledger, ang habulan. Ibinigay ni Hiraya ang itim na ledger kay Amihan para itong isang sagradong bagay na ipinapasa. Ito na, kuya, sabi ni Hiraya. Ito na ang lahat. Ang gabing iyon ay naging pinakamahaba sa kanilang buhay. Ang opisina ay naging kanilang headquarters. Tumawag si Amihan sa iilang miyembro ng board na alam niyang mapagkakatiwalaan pa rin mga taong may utang na loob sa kanilang ama. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at humingi ng tulong para makapagpatawag ng isang emergency shareholders meeting kinabukasan. Isang malaking sugal. Si Hiraya naman ang nagsilbing tigaayos ng mga dokumento. Pinagdugtong-dugtong niya ang istorya mula sa ledger ni Mang Mateo, sa mga bank transfer ni Dael, hanggang sa birth certificate ni Marikit. Binuo niya ang isang presentasyon na magpapakita ng buong katotohanan. At si Sinag, gamit ang kanyang laptop, ay naging isang henyo sa teknolohiya. Kinuha niya ang mga datos mula sa ledger at ginawan ito ng digital copy. Inihanda niya ang sworn statement ni Mang Mateo na ipinadala ng kanilang abogado. Inihanda niya ang lahat ng digital na ebidensya para sa malaking laban kinabukasan. Nag-umaga na nang matapos sila. Ang mesa ay puno ng mga tasa ng kape at mga basyo ng papel. Ang kanilang mga mata ay pagod, ngunit ang kanilang mga espiritu ay nag-aalab. Bago sila pumasok sa boardroom, huminto sandali si Hiraya sa harap ni Sinag. Sinag, sabi niya, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Isinugal mo ang buhay mo para sa amin. Tumingin si Sinag sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya. Pero ano man ang mangyari mamaya, gusto kong malaman mo na karangalan kong lumaban kasama ka. May gusto sanang sabihin si Hiraya, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, isang tingin lang ang kanilang pinagsaluhan. Isang tingin na puno ng pasasalamat, respeto, at isang damdaming nagsisimula pa lang mamukadkad. Naglakad sila patungo sa boardroom. Si Hiraya, si Amihan, at si Sinag. Isang hukbong binubuo ng tatlong tao, dala ang bigat ng nakaraan at ang pag-asa para sa hinaharap. Handa na sila
para sa huling pagtutuos. Ngunit pagdating nila sa tapat ng pinto ng boardroom, hinarang sila ng isang grupo ng mga security guard na hindi nila kilala. Ang pinuno ng mga ito ay humakbang pasulong. "Pasensya na, Mr. Alcantara, Miss Alcantara," sabi nito. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. "May utos mula sa acting management. Hindi kayo pinapahintulutang pumasok sa pulong na ito." Ang mga salita ng security guard ay parang isang pader na biglang humarang sa kanilang daan. Sa likod ng salaming pinto ng boardroom, nakikita ni Hiraya ang mga anino ng mga shareholder at board members. Nandoon na ang lahat. At sa pinakaimportanteng sandali, sa mismong pintuan ng kanilang kaharian ay pinipigilan silang pumasok. "Anong karapatan niyong harangan kami?" Galit na tanong ni Amihan. Sinusubukang itulak ang mga gwardiya. "Pag-aari ng pamilya ko ang kumpanyang ito. Utos lang po ang sinusunod namin," sagot ng gwardiya. Hindi natitinag. Ang tensyon ay tumitindi. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila mauuwi sa wala. Sa isang iglap ng desperasyon, napatingin si Hiraya kay Sinag na nanatiling kalmado sa kanyang tabi. Nang akala nilang wala ng pag-asa, isang boses ang biglang narinig mula sa kanilang likuran. "Pabayaan niyo silang pumasok." Napalingon sila. Nakatayo doon si Mr. Jimenez, ang pinakamatandang board member, kasama ang 2 pang loyalista sa kanilang pamilya. Ang mukha ni Mr. Jimenez ay puno ng determinasyon. Hindi niyo pwedeng pigilan ang mga may-ari na pumasok sa sarili nilang pamamahay. Mariing sabi niya sa mga gwardiya. Nagkatinginan ang mga gwardiya, nag-aalangan. Ngunit ang awtoridad sa boses ni Mr. Jimenez ay hindi matatawaran. Dahan-dahan, tumabi sila at binigyan sila ng daan. Isang tango ng pasasalamat ang ibinigay ni Amihan kay Mr. Jimenez bago sila pumasok. Ang pagbukas ng pinto ng boardroom ay parang pagpasok sa isang arena ng mga Romano. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay huminto. Ang katahimikan ay nakabibingi. Sa unahan ng mahabang mesa, nakaupo si Don Valeriano del Fuego na tila isang hari sa kanyang trono. Sa tabi niya, si Dael Montenegro, mayabang ang tindig, at si Marikit, ang ahas na nagbabalat kayong anghel. Sila ang kumokontrol ng pulong. Sila ang mga bagong Panginoon. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong ni Valeriano. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkasuklam. "Wala na kayong lugar dito, mga Alcantara." Hindi sumagot si Amihan. Sa halip lumakad siya patungo sa unahan. Sumunod si Hiraya. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. "Bago niyo simulan ang pagbebenta ng kumpanyang ninakaw ninyo," simula ni Hiraya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Mayroon lang kaming ilang bagay na gustong linawin." Itinuro niya si Dael. Ang lalaking ito, si Dael Montenegro, ay nagnakaw ng milyon-milyon mula sa ating kumpanya. "Isang walang basehang akusasyon," sigaw ni Dael. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting mapait at puno ng tapang. "Walang basehan?" Inilabas ni Sinag ang kanyang laptop at isinaksak ito sa projector. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod nila ay nagpakita ng mga bank statement, mga wire transfer, ang digital copy ng lahat ng ebidensya. Lahat ng perang ninakaw mo ay napunta sa iisang kumpanya, ang Fuego Enterprises. Nagkaroon ng bulungan sa mga shareholder. Tumingin si Hiraya kay Valeriano na nanatiling kalmado, ngunit may bahagyang kabana sa kanyang mga mata. "At sino ang nagmamay-ari ng Fuego Enterprises?" tanong ni Hiraya sa mga manonood. "Walang iba, kundi ang taong nag-orkestra ng lahat ng ito, si Don Valeriano del Fuego." Ang bulungan ay lalong lumakas. Pero ang tanong ay bakit? Patuloy ni Hiraya. "Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti." Lumakad siya palapit kay Marikit na namumutla na. At para maisakatuparan ng paghihiganting iyon, ginamit niya ang kanyang pinakamahalagang sandata,
Nag-flash sa screen ang birth certificate ni Marikit. Ang pangalan ni Valeriano del Fuego bilang ama ay malinaw na nakasulat. Isang kolektibong pagkagasp ang narinig sa buong silid. Ginamit niya ang sarili niyang anak. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Para lokohin ang kapatid ko, para sirain ang aming pamilya, para makapasok sa aming buhay. Mga kasinungalingan, sigaw ni Valeriano, tumatayo. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Talaga ba? Tanong ni Hiraya. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Pinindot ni Sinag ang isang button. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang nanginginig na boses ni Mang Mateo na ikinukwento ang lahat ng kanyang nasaksihan 25 taon na ang nakalipas. Ang pagtatalo, ang pagtulak, ang pagpatay kay Don Andres Alcantara. Katahimikan. Isang ganap at mabigat na katahimikan ang bumalot sa boardroom. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Valeriano. Tapos na ang laro. Wala kang pruweba, yo. Desperadong sigaw ni Valeriano. Salita lang yan ng isang matandang duwag. Diyan ka nagkakamali, sabi ni Amihan habang inilalapag ang itim na ledger sa mesa. Isang malakas na kalabog ang ginawa nito. Ang buong kasaysayan ng iyong pandaraya, nakasulat lahat dito, mula sa unang sentimo na ninakaw mo hanggang sa pagpatay mo sa aming lolo. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala sa sarili si Valeriano. Ang kanyang maskara ng pagiging isang respetadong negosyante ay nahulog. Inilalabas ang isang demonyong puno ng puot. Dapat lang sa kanya yon. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Inagaw niya ang dapat ay sa akin. Dapat ay sa akin ang kumpanyang to. At dapat lang na mamatay kayong lahat na mga Alcantara. Isang hindi sinasadyang pag-amin. Isang pag-amin na narinig ng lahat. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Ngunit hindi na ito mga gwardiya. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Don Valeriano del Fuego, Dael Montenegro, Marikit del Fuego, sabi ng hepe ng pulisya. Inaaresto kayo para sa kasong corporate fraud at murder. Nagsimula ang kaguluhan. Habang sinusubukang pumiglas ni na Valeriano at Dael, si Marikit naman ay napaupo na lang sa sahig, umiiyak. Dinampot sila ng mga pulis isa-isa. Habang kinakaladkad si Dael palabas, nagtama ang kanilang mga mata ni Hiraya. Ang dating pagmamahal sa mga matang yon ay napalitan ng sukdulang pagkamuhi. At si Hiraya, sa halip na makaramdam ng galit ay awa na lang ang kanyang naramdaman. Awa para sa isang taong ipinagbili ang kanyang kaluluwa. Nang mahuli na ang lahat at tumahimik na ang paligid, lumabas si Hiraya mula sa gusali. Sinalubong siya ng sikat ng umaga. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng kalayaan. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unting nawala. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, sa gitna ng kanyang paglaya, ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng sakit, ng pagod, at ng isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa muling pagbangon ng Alcantara Group of Companies. Sa ilalim ng pamumuno ni Amihan na ibinalik bilang CEO, ang tiwala ng mga investor at ng publiko ay dahan-dahang nanumbalik. Natuto siya mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Naging mas matalino siya, mas maingat, at isang leader na mas may puso. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng mga pader ng aid. Ito ay nangyari sa puso ni Hiraya. Hindi na siya bumalik sa kanyang posisyon sa kumpanya. Ang mundo ng korporasyon na dati kanyang pangarap ay tila nawalan na ng kulay. Natagpuan niya ang isang bagong layunin, isang bagay na mas malapit sa kanyang puso. Itinatag niya ang Hiraya Foundation, isang maliit na organisasyong non-profit na tumutulong sa mga kababaihang naging biktima ng emosyonal na panloloko at pang-aabuso. Sa isang maliit at maliwanag na opisina,
na napapalibutan ng mga halaman, nakaupo si Hiraya kaharap ang isang batang babae. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang kwento nito ay halos kapareho ng sa kanya, isang kwento ng pag-ibig na naging kasinungalingan. Akala ko, siya na, hikbi ng babae. Ibinigay ko ang lahat. Hinawakan ni Hiraya ang kamay nito. Alam ko, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-unawa. Ang sakit ay parang isang malalim na sugat, pero ang sugat, gaano man kalalim, ay naghihilom. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Gagamitin mo ba ang peklat bilang paalala ng sakit o bilang simbolo ng iyong katatagan? Ginamit ni Hiraya ang sarili niyang karanasan, hindi para humingi ng simpatsya, kundi para magbigay ng lakas. Ang kanyang sakit ay naging isang tulay para maabot ang sakit ng iba. At sa pagtulong sa kanilang paghihilom, unti-unti ring naghihilom ang kanyang sariling puso. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho sa foundation, nagmaneho si Hiraya papunta sa kanyang paboritong lugar, isang tahimik na baybayin sa labas ng syudad. Dito niya laging natatagpuan ang kapayapaan. Habang nakaupo siya sa buhangin, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya. Nakatayo doon si Sinag. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Naisip kong baka nandito ka. Sabi niya, isang pamilyar na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lagi mo akong nahahanap. Sagot ni Hiraya. Tinatanggap ang kape. Umupo si Sinag sa tabi niya. Sa loob ng 6 na buwan, naging matalik silang magkaibigan. Walang pilitan. Walang mali siya. Naging sandalan sila ng isa't isa. Si Sinag na laging nakikinig at si Hiraya na nagturo kay Sinag kung paano ngumiti ng mas madalas. Kumusta ang mga demonyo? Birong tanong ni Hiraya. Nasa kulungan pa rin. Sagot ni Sinag. Hinatulan si Valeriano ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay. Si Dael at Marikit, mahabang taon din ang kakaharapin para sa fraud. Natapos na ang kanilang kwento. Mabuti naman, sabi ni Hiraya. Wala nang galit sa kanyang boses. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng papalapit na mga alon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, puno ng mga nauunawaang damdamin. Naalala mo ba noong una tayong nagkita? Basag ni Sinag sa katahimikan. Tinanong kita kung kumusta ka. Ang sabi mo, I'm fine. Napangiti si Hiraya sa alaala. Nagsisinungaling ako noon. Alam ko, sabi ni Sinag. Kaya tatanungin kita ulit ngayon, Hiraya. Kumusta ka na? Huminto si Hiraya sa paglalakad. Hinarap niya si Sinag. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang naging saksi sa kanyang pinakamasakit na mga sandali at naging sinag ng pag-asa sa kanyang pinakamadilim na gabi. Masaya na ako, Sinag, sabi niya. At sa pagkakataong ito, totoo na ang bawat salita. Buo na ulit ako. Hindi dahil sa nakaganti ako, kundi dahil natuto akong patawarin ang sarili ko. At natutunan kong, posible palang magsimula muli. Sa paglubog ng araw, na nag-iwan ng kulay kahel at rosa sa kalangitan, dahan-dahang inilahad ni Sinag ang kanyang kamay. Hindi ito isang engranding kilos. Simple lang. Isang alok. Isang paanyaya. Tinitigan ito ni Hiraya. At pagkatapos, dahan-dahan din niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang perpektong akma. Walang mga pangakong binitiwan. Walang mga matatamis na salitang sinabi. Ang kailangan lang nila ay ang init ng kanilang mga kamay at ang pangunawa sa kanilang mga mata. Habang ang kanilang mga anino ay humahaba sa buhanginan, alam ni Hiraya na ito na ang simula. Isang bagong umaga, isang bagong pag-ibig na isinilang hindi mula sa isang perpektong pangarap, kundi mula sa mga abo ng isang nasirang kahapon.
Isang pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. At para kay Hiraya, iyon lang ang mahalaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang katotohanan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon at naghihilom matapos madurog. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang patungo sa isang bagong simula. At ang tunay na pag-ibig ay dumarating hindi para kumpletuhin tayo, kundi para samahan tayong maglakad sa liwanag na tayo mismo ang gumawa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!